Chapter 7. Nakakabingi ang hiyawan pero mas nabibingi siya sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Ipinaloob nito ang mukha niya sa dalawang palad nito at saka bumulong. Pipilitin ko maging karapat-dapat sa iyo, Sabrina. Hindi siya sumagot. She was just so sad and so happy to utter a single word. She was madly in love. Maaga nagamot ni Seryo ang sugat na nilikha ni Efren sa kanyang puso. Ang kaligayahang nararamdaman niya ngayon ay mas matindi kaysa kaligayahan niya noon sa piling ng dating nobyo. Bagyang inilapit ng bagong kasintahan ng mukha nito sa kanya. In as much as I want to kiss you the way I want, hindi pwede. Maraming audience at nakikinikinit ako ang nagbabagang mata ni Randall sa selos at inggit. But I know he'll get over it. Kailangan lang nakausapin ko siya ng masinsinan uli dahil baka tamaring mag-aral. You are incredible, Seryo. I like that. Alin? Calling me Serge. Anito, bakit naman ako incredible? Palagi mo kasing iniisip ang kapakanan at nararamdaman ng iba gaya ni Randall. Ayoko kasi na may isang masayang na buhay. Dati muntik nang mapariwara ang buhay ko kahit maayos naman ang pamilya ko. Si Randall, kailangan ko suportahan para masiguro na magiging maayos ang kinabukasan niya. Nilingon niya si Randall. Tingin naman niya ay okay na ito. Nakangiti ito habang nakamasid sa kanila. I want us to talk in private pero hindi naman sila pwedeng i-dismiss. Seryosong sabi nito. I want to spend time alone with my girlfriend. Mr. Sergio Año-Nuevo, kung gusto mo na maging architect, mag-concentrate ka muna sa pagre-review. Walang date? Bakit? Palagi naman tayo nagkikita ah. Iba yung date na sinasabi ko. Itinaas niya ang kaliwang kamay na may purity ring para paalalahanan to. Tumawa to ng malakas. I know. Simula iyon ang mga mas maliligang ayan na araw pa ni Sabrina. Naging maayos ang nagdaang mga araw para sa magkasintahan. Pinakilala ni Sabrina ang nobyo sa kanyang ina at kapatid. Minsan inhatid siya ni Seryo sa bahay. Kagaad na magaan ang pakitungo ng mga tasabinata. Tapos na ang review class nila sa ALS at hinihintay na lang nila ang resulta ng eksamen. Umaasa si Sabrina na makapasa lahat ang mga estudyante niya. Alam niya ang kagustuhan ng bawat isa na makakuha ng high school equivalency diploma. It seemed like everything was perfect for her. Araw-araw inihatid siya ni Seryo pagkatapos ng klase niya. Madalas ay kumakain sila sa labas. Ilang sandali mo lang ay isusunduin siya ng katipan. Wedding anniversary ng parents nito at magdi-dinner sila sa mansyon ng mga to. Naroon daw lahat ng mga kapamilya nito. Pagkatapos na nangyari sa matagalang relasyon nila ni Efren, mas gusto na niya ng mas maikling panahon sa pakikipagrelasyon. Hindi siya magdadalawang isip na tanggapin ang proposal ni Seryo kung aalokin siya nito na magpakasal na sila. Alam niya kung gaano nito pinipigilan ang sarili kapag nadadarang sa kanilang paglalambingan kapag napapagsolo sila. His kisses and touch were just so irresistible na maging siya ay gusto nang makalimot minsan. Pero dahil isang gentleman to, palagi may paggalang to sa kanya. Sa tuwing nararamdaman niya na nabubuyo na to ng tuluyan, bigla tong hinihinto. Hahawakan ng kaliwang kamay niya at tahagan ng daliri niyang may suot na purity ring. Nang sadyapan niya ang wristwatch ay alas 6, Jess na pala. Nagmamadali na niyang nilikom ang kanyang mga gamit. Baka naghihintay na ang nobyo niya sa parking lot. Palabas na sana siya ng silid nang nakasalubong niya si Mayor Inigo. Sa hallway, nakatanaw niya ang dalawang bodyguards nito na malalaki ang katawan. Mayor? May kailangan ka? Ikaw? Walang kagatol-gatol at tugon nito. Ako? Bakit? Masyado ka kasing mailap, Sabrina. Humakbang to palapit sa kanya. Napaurong siya. Nagmamadali ako, Mayor. Huminto to sa paghakbang. Bakit? May date kayo ng boyfriend mo? Hell, ano bang meron ang mal-edukadong Seryo na yun at pati ikaw nasungkit niya? Gusto niyang sampalin to sa paglapastangan sa lalaking mahal niya. Seryo had a lot more good qualities than Mayor Inigo. Mayor, kung wala kang magandang sasabihin, makakaalis ka na. Kung ako sa'yo, ang pagpababango na lang ng pangalan mo ang asikasuhin mo para manalo ka sa darating na eleksyon. Ngumisi ito. You're a stranger here, Sabrina. Hindi mo pa alam kung anong kaya kong gawin. Kilala na kita, Mayor. Kaya nga hindi kita nagustuhan eh. May asawa ka na nga. May dalawa pang mistress. Gusto mo pa ng makatatlo?
Kumunot ang noon nito pero kaagad ding ngumiti. I'm a good lover, Sabrina. You should have tried me first bago si Seryo. Pinigil niya ang sariling duran nito sa mukha. Bakit kaya ganun? Iisang taste namin ni Seryo. Dati, si Edna. Tapos ngayon, ikaw. Kinikilabutan na siya sa mga pinagsasasabi ni Mayor Inigo. Inihintay na ako ni Seryo, Mayor. If you'll excuse me. Umakbang siya at niligpasan nito. Mariing hinawakan nito ang siko niya upang pigilan siya. Hindi ako madaling sumuko, Sabrina. Hindi ako madaling tumanggap ng pagkatalo. Kung nakinig lang si Edna sa akin nun, kung ako ang minahal niya, hindi sana nangyari sa kanya. Biglang humintuto sa pagsasalita. Iwinaksi niya ang kanyang braso sa katinitigan nito. Ano, Mayor? May kinalaman ka ba sa nangyari kay Edna? Tila natauhan naman ang alkalde. Wala. Ang ibig kong sabihin, kung ako ang pinili niya, malamang na magdadalawang isip ang gumawa ng karumaldumal na krimen na yun dahil vice mayor na ako noon. Pero ang mal-edukadong si Seryo ang pinili niya. Hindi mo pa rin ba matanggap, Mayor, na may bagay na nalamangan kita gaya ng pagmamahal ni Edna noon at ngayon? Si Sabrina naman? Sabay silang napalingon Inigo sa pintuan ng kapwa nila narinig ang boses ni Seryo. Automatikong pumesto sa likuran nito ang dalawang bodyguards ng alkalde. Kaagad din lumapit ang dalaga kay Seryo sa pag-alilang baka magkagulo ron. Nakangisi si Inigo nang magsalita. There you are, Seryo. Nagkakamali ka sa sinabi mo. In fact, lamang na lamang ako sa iyo. You don't know kung gaano kalaki ang kalamangan ko sa iyo. Anito bago humakbang palabas sa pinto. Nilingon nito si Sabrina. I'll see you again, Sabrina. Bumaling to sa bodyguards nito. Let's go, boys. Tahimik naman si Seryo nang nasa sasakyan na sila. Si Sabrina ang bumasag ng katahimikan sa pagitan nila. Hindi ko lubos maisip na nanalong mayor dito sa San Alfonso ang gaya ni Inigo. Pinaaandar niya ang pera niya, pero matalino na ang mga tao ngayon. Alam na nila ang kabuktutan ng ulol na yun. At bahagya siyang nilingon nito. Mag-iingat ka sa kanya. Wala akong tiwala sa buhong na yun. Huwag na huwag kang lalakad na mag-isa. I don't think he could do nasty things. Mayabang lang siya, pero hindi naman siguro niya kayang manakit ng tao. Aniya na ayaw lang mag-isip ng masama tungkol sa lalaking pinag-uusapan nila. Hindi ko alam. I had this feeling na may kinalaman siya sa nangyari kay Edna. I always have that feeling. Pagtatapat nito, hindi nakaila sa dalaga ang yumabong na lungkot sa mga mata ni Seryo nang nabanggit ang pangalan ni Edna. Mahal pa kaya nito ang yumaong nobya? Hindi pa rin kaya nito nalilimutan ang babaeng minahal ng lubos? Magdadalawang buwan na ang kanilang relasyon, pero ni minsan hindi pa niya narinig sa lalaki na mahal siya nito. She had been waiting for him to utter the magic words. Ipinilig niya ang ulo. Mahal siya ni Seryo. Ramdam niya sa mga titig, hapdos, yakap at halik nito ang pagmamahal na yun. Hindi siya dapat nag-iisip ng negatibo. Hanggang sa nakating sila sa mansyon ng mga Año Nuevo ay naging tahimik si Seryo. Pinagkaguluhan ng mga pamangkin nito si Sabrina. At na-divert na ang kanyang atensyon. Maya-maya ay nagpresenta siya na tumulong kay Mrs. Año Nuevo sa kusina habang kakwentuhan ni Seryo ang ama nito sa lanay. Pasensya na po. Hindi ako nakabili ng regalo kasi kanina lang sinabi sa akin ni Seryo na anniversary pala ninyo. Inayos niya ang sidings ng beefsteak na nasa bandihado. Wala po akong time bumili. Next time na lang po ang gift ko. Ano ka ba, Sabrina? Sapat na sa akin ang presence mo. You're already family to us at hindi ko alam kung gaano kami kasaya na muli naming nakita na masaya si Serge. Nginitian niya to. Mahal ko po si Serge. Ano pa bang hinihintay niyo at ayaw pa ninyo na magpakasal? Hindi na uso ang long-term engagement ngayon. Kung kami ni Silverio ang tatanungin, gusto na namin magkaapo sa inyo. Panganay si Seryo sa 5 naming anak pero siya tong wala pang asawa. Lahat ng kapatid niya at bayaw, hinihintay ang araw na makita siya na kinakasal. Bumuntong hininga to. Alam kong alam mo ang pinagdadaanan niya kaya kaming lahat ay natuwa nang magmahal siya ulit. Lumunok siya dahil parang biglang nagkaroon ng bara sa lalamunin niya. Paano kung hindi pala siya talagang mahal ni Seryo? Paano kung mahal siya nito?
Bakit hindi nito sinasabi sa kanya? Bakit hindi pa siya nito yayaing pakasal? At nagpaalam siya sa ginang. Magbaba niyo lang ho ako. Sige iha. Lumabas siya sa kusina at patungo sana siya sa common CR na kanugnog ng kusina. Pero nasa lubong niya isang kapatid ni Seryo na si Tanya. Dahil ginagamit ang dalawang anak nito ang banyo at sinabi nito na mag-CR na lamang siya sa silid ng kuya nito. Nagalangan siya. Hindi pa siya nakapasok minsan man sa kwarto ng nobyo sa mansyon. Mas madalas siya na makapunta sa quarters ito sa St. Ignatius Village dahil malapit yun sa bahay na tinutuluyan niya. Pero hinawakan siya ni Tanya sa kamay at inihatid siya sa labas ng kwarto ni Seryo. Nasa ikalawang palapag yun ng mansyon. Iniwan na siya dito pagkatapos. Pinihit niya ang seradura ng pinto ng silid ni Seryo. Malawak ang kwarto nito. Halos ay doble ng laki sa kwarto nito sa quarters nito sa St. Ignatius Village. Kompleto rin sa maranang niyang kasangkapan. Napangiti siya. Parang bahagyang kiniliti siya nang nasulyapan ng malapad na kama sa gitna ng kwarto. Patungo na sana siya sa CR nang matunto ng mga mata niya sa larawang nakapatong sa bedside table. Larawan ni Edna. Nakaramdam ng tila kurot sa puso si Sabrina. Seryo was still keeping the picture of Edna. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mga mata at pagbukol ng tila bato sa kanyang lalamunan. Pinigil niya ang luha kahit gusto niya na bumalong yun. Isa lang ang ibig sabihin ng larawang yun. Mahal pa rin ang binata si Edna. Hindi pa rin to nakaka-move on sa nakaraan. Bumigat ang kanyang dibdib at hindi na niya nagawang magtungo sa CR. Mabilis siyang lumabas sa kwarto at parang bibigay ang kanyang mga tuhod. Nasa lubong niya si Seryo sa hagdan at lalong bumigat ang kanyang pakiramdam. Saan ka galing? Kinailangan niya na maglinis muna ng lalamunan bago sumagot. I needed to use a bathroom. Napabaang ito. Sa room ko? Tumango siya. Nilagpasan niya to. Parang sasabog ang dibdib niya. Sabrina, hindi niya to nilingon. We need to talk. Inawakan nito ang kanyang kamay. Sa kanya to nilingon. Nagbabadya ng pumatak ang luha sa mga mata niya. Nagkunwari siyang walang anumang nangyari maski alam niya na may ideya ang nobyo na may nakita siya sa silid nito na hindi dapat nakita. Baka magsisimula na ang dinner. Hinigpitan nito ang paghawak sa kamay niya. I'll explain. Basag ang boses niya na nagsalita. Serge, wala ka dapat ipaliwanag. Meron Sabrina. Hinila niya ang kanyang kamay. Baka naghihintay na sila sa baba. Nauna na siyang humakbang pababa sa hagdanan. Sa dining room na siya nagtuloy at doon ay naabutan na niyang nakaupo sa long table ang mga kapamilya ni Seryo. It was hard to pretend she was feeling okay. Kailangan niyang itago ang kanyang nararamdaman sa harap ng mga taong natutunan niyang mahalin at alam niya na nagmamahal na rin sa kanya. Ang sigurado siya ay hindi siya mahal ni Seryo. Hindi pa. Ang bagay din ang lawis na nagpapaantak sa kanyang damdamin. And she loved him. Dapat ay inuwain na niya na hindi ganong kadali ang pinagdadaanan nito. Love should understand and love should be kind. Parang iyon na ang pinakamahabang dinner sa buong buhay niya. Pilit ng ngiti ang sagot niya sa mga parinig ng mga kapatid nito tungkol sa kanilang dalawa. Kung maaari lang na hindi na siya sumama sa pagkakape ng mga to sa lanay, pagkatapos ng masaganang hapunan ay ginawa na niya. Gusto na niyang makauwi sa bahay at ibuhos ang sakit na nararamdaman ng kanyang puso sa pamamagitan ng pag-iyak. Inakbayan siya ni Aling Teresa. May nararamdaman ka ba, Sabrina? Napansin marahil ito ang pagiging tahimik niya. Okay lang po ako. Sumingit si Seryo. Pagod na siguro si Sabrina, Mama. Ihatid ko na siya pa uwi. Dito ka ba matutulog, Seryo? Tanong naman ni Engineer Silverio. Hindi papa, sa quarters na lang. Mag-ingat ka sa pagmamaneho, anak. Ingatan mo yung mamanugangan ko. Nakangiti pang bili ni Aling Teresa bago hinigkan sa magkabilang pisngi ang dalaga. Happy anniversary po ulit. Hinikan din niya ang matandang lalaki. Salamat, anak. Alam ko mararating din ninyo ni Seryo ang narating namin ng inyong papa. Mas malalagpasan pa niyo dahil alam kong mahalin niyo ang isa't isa. Anang ginang. Naramdaman niya ang paghapit ng nobyo sa kanyang balikat at bahagyang pinisil iyon. Nang nasa sasakyan na sila ay namagitan sa kanila ang nakabibinging katahimikan. Nakatuon ang mga mata ni Sabrina sa labas ng pintana. Narinig niyang tumikim si Seryo bago nagsalita. Talk to me, Sabrina.
Hindi siya kumibo. Sabrina? Wala akong sasabihin. I know. Nakita mo litrato ni Edna sa kwarto ko, di ba? Muli nag-init naman ang mga mata niya. I'm sorry for hurting you. Pagkasabi niyon ay kaagad itong itinabi ang kotse sa gilid ng daan. Hindi ko sinasadya na hindi alisin ang larawan ni Edna ron. Hindi na ako natutulog doon. Sa quarter sa St. Ignatius ako nalalagi. Alam mo yan dahil magkakapit bahay tayo. You need not to explain. Naintindihan ko na hindi gaanong kadali na nabalimutan ng babaeng labis mong minahal. Ikaw na ang kasalukuyan. Nanungon ang luha sa sulok ng mga mata niya. Basag ang kanyang boses na magsalita. I'm your present girlfriend pero hindi mo ako kasing mahal gaya ng pagmamahal mo kay Edna. Pinahid niya ang luhang pumatak sa pisngi niya at nagsunod-sunod na iyon. Oh God, Sabrina, huwag kang umiyak. Ipinaloob nito ang mukha niya sa dalawang palad nito. Ayoko na nakikita ka na nasasaktan. I'm hurting because I love you, Sergio. Alam ko at alam kong hindi mo ako mahal. Maaring ako ang iniisip mong babaeng pwede maging kapalit ni Edna. Pero wala siya makakapalit sa puso mo, Sergio. Hindi totoo yan. Hinawi niya ang kamay nito. Totoo. Ni minsan hindi mo sinabing mahal mo ko. Hindi ako vocal tungkol sa damdamin ko pero mahal kita, Sabrina. Hindi mo ba nararamdaman yun? Umiling siya. Paandarin mo na ang sasakyan. Gusto ko na magpahinga. Sabrina, please. Look, I don't want you to think I'm being pathetic. Para akong tanga kung magsiselo sa isang patay na. I'm okay. I'll be fine. Pasensya ka na sa akin. Inayos niya ang sarili. May hihilingin lang sana ako. Ano yun? Let's give each other space for the meantime. Nabigla ito. Are you breaking up with me? Umiling naman siya. I think mas makakatulong sa atin pareho kung mag-iisip muna tayo. I'm sure of myself, Sabrina. Mahal kita. Gusto naman niyang bumigay. Gusto niyang maniwala sa sinasabi nito pero natatakot siyang baka niloloko lang siya nito para hindi siya masaktan. Gusto ko na umuwi. Aniya, pinaandar na ni Sergio ang kotse at hindi na sila ulit nag-usap hanggang sa makating sila sa St. Ignatius Village. Dali-dali siyang bumaba at pumasok sa kanyang bahay. Pagkapasok sa kwarto, hindi na ulit niya napigilang umiyak.